Para sa ilang personalidad, may paraan para mapigilan na ang pagtatrabaho abroad ng ating mga kababayan. At yan ay sa tulong ng Economic Charter Change. Magdudulot kasi nila ito ng mas maraming foreign direct investments na bubuo ng mas maraming trabaho sa bansa. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Very close sa kanyang pamilya si Ralph Dizon. Pero para makaipon at mas umunlad pa ang kanyang karir, napilitan siyang lumayo at mangibang bansa para magtrabaho. Kakaibang hamon daw ang hatid ng pakikipagsapalaran abroad. Kung mayroon lang kasing sapat na oportunidad sa Pilipinas, hindi na sana siya lalayo pa. Para sa akin, mahirap talaga maging isang OFW. Unang-una kasi malayo ka sa pamilya. And of course, may mga okasyon na hindi maiiwasang ma-miss mo kasi malayo ka sa Pilipinas. So, hindi naman pwedeng agad-agad makauwi ka ng Pilipinas kasi medyo malayo siya. And of course, mahal yung pamasahe. Sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng House Committee of the Whole ukol sa resolution of both houses number 7 para sa Economic Charter Change, iginiit ng co-founder ng Correct Movement at dating OFW na si Orion Perez Dumdum na kapag naamyendahan ang konstitusyon, tiyak na hindi na kailangan pang mag-ibang bansa ng ating mga kababayan para magtrabaho. Magdudulot kasi anya ito ng mas maraming foreign direct investments na maghahatid naman ng mas maraming oportunidad at mas malaking sahod. Makikita po natin yung mga kababayan, ang problema talaga ay nasa konstitusyon natin, nasa saligang batas. Kaya baguhin na po natin ang saligang batas, tanggalin po natin. Let's please delete all anti-foreign direct investment restrictions. This is coming from an OFW who has seen a lot of the problems caused by this. Sumang-ayon naman dito si House Deputy Majority Leader Janet Garin. Bilang isang doktor, marami na rin daw siyang kakilalang nag-OFW na, bagay na naiwasan sana kung mas bukas lang ang ating ekonomiya. Dito tatlo lang ang sinasabi. But if we open it up, even for research and for many other aspects, hindi po ba ay yung ating mga magagaling na scientists, engineer and professionals will be back in the Philippines? Hindi po ba ang ibig sabihin, Mr. Chair, ng RBH 7 ay bubuksan ang Pilipinas para meron tayong mga kumpanyang makaka-afford ng mas malaking sweldo and it will redound sa mas maginhawang buhay na bawat pamilyang Pilipino? Sa mga susunod na araw, inaasahang tuloy-tuloy ang magiging diskusyon ng Kamara ukol sa economic tsa-tsa dahil lahat ng panig gusto nilang mapakinggan. Sa ngayon, kahit ang Makabayan Bloc, naniniwala namang hindi pa napapanahon para magpetisyon laban dito. Siyempre, premature pa yan na maghain tayo ng petition sa Supreme Court unless hanggat hindi yan natatapos. Kung sakali na merong magpa-file ng petition sa Supreme Court, pero siyempre, hindi naman siguro natin mapipigilan yung ating mga kababayan na kung ano man yung pwede nilang magawa. Sa Lunes, nakatakdang ipagpatuloy ng House Committee of the Whole ang kanilang talakayan ukol sa RBH 7. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.